Isang influencer kinasuhan or sinampahan ng kaso ng AirAsia sa NBI matapos itong siraan ang kumpanya sa social media kahit hindi naman sila ang may kasalanan. Hot water ang isang influencer dahil sa umano'y mapanirang post laban sa AirAsia. Legal action kasi ang restback ng airline. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Dumulog sa NBI ang AirAsia para ireklamo ang isang social media influencer matapos silang idawit sa kargamento nitong hindi naipadala ng third-party logistics company. Batay kasi sa post ng influencer na ngayon burado na, bayad na ang kargamentong mula Manila na ililipad sana papuntang Palawan para sa isang event. Meron daw siyang form na nagpapatunay na natanggap ng AirAsia ang packages pero hindi ito dumating sa expected na oras. Dahil wala raw ang items, hindi na siya binayaran ng kanyang kliyente. Gate ng AirAsia, hindi sila ang may kasalanan sa nangyari. Sinubukan din nilang ipaliwanag ang sirkumstansya sa influencer pero hindi ito nagpatinag. Inako po mismo ng logistics company yung pagkukulang o pagkakamali. Pero ang binanatan niya po sa social media ay AirAsia. Imbis na itama yung mismong post, nag-repost pa siya, sa kanya po dinelete. Napakarami pong nagalit sa amin. Marami pong nagsabi na hindi na kami sasakay or hindi na kami lilipad ng AirAsia. Dahil syempre followers sila nitong influencer na ito. Dahil sa negative feedback mula sa mga nakabasa at nag-share ng post, minabuti na ng AirAsia na paimbestigahan ito sa NBI para masampahan ng kaukulang reklamo. Kung cloud chasing man po ito, kung anumang irresponsible act, dapat din po talaga maitama. What we are trying to protect here is our reputation so that we will be considered na may goodwill kami when it comes to our business. Tiniyak naman ng NBI na gagawin nila ang makakaya hindi lang para sa kasong ito, kundi para masawata ang social media content creators na tahasang nang-clickbait o nanggagamit ng mga tao at ahensya para lang pataasin ang kanilang online engagement. Samantala, isang hiwalay na issue naman na isang pasahero pinababa ng AirAsia dahil sa dardala nitong aso sa loob ng eroplano. Ngunit marami ang nagtataka kung paano ito nakalusot o paano ito nakapasok. Ang malinaw lang daw ayon sa AirAsia ay hindi idineklara ng pasahero sa AirAsia check-in counter ang daladala niyang aso. At kahit makalampas ito sa check-in counter, ay sa screening ay dadaan pa rin ito. Kaya maraming nagtataka kung paano ito nakalusot. Lumutang naman ang pangalan ng isang taga-gobyerno na kasama sa biyahe, kaya nakalusot daw ang aso. Usap-usapan ngayon online ang kwento ng isang pasahero ng AirAsia Philippines na pinababa raw ng eroplano matapos payagang mag-board. Ang dahilan, ang kasama niyang aso. Humingi ng paumanhin ng airline at nilinaw ang kanilang panig. Ang detalye sa agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. In hot water ngayon ang AirAsia Philippines dahil sa viral Reddit post kung saan pinababa ang isa nitong pasahero matapos payagan namang mag-board. Sa kwento ng Reddit poster, nag-check-in ng kaibigan niya nang walang problema pero nang makasakay, nilapitan siya ng isang staff ng airline at sinabing kailangan niyang mag-deplane dahil daw ito sa dala niyang pet. Pero ang sinasabing alagang hayop, service dog umano na train para mag-assist sa mga persons with disability. Tinakot pa raw ang kaibigan niya na kung hindi bababa ay tatawag sila ng pulis. Nang dumating ang mga ito, kinuhanan daw ang pasahero at pinahiya pa. May 20 minutes before departure. Sa panayam ng BNC Mobility, nilinaw ni AirAsia Philippines spokesperson Steve Dailisan na mayroong terms and conditions of carriage ang airline na aprobado ng Civil Aviation Authority of the Philippines at Civil Aeronautics Board. At malinaw dito na bawal ang mga hayop. Giit pa niya, hindi anti-pet o anti-service dog ang airline. Sabi po sa akin initially ay hindi po ipinakita yung alagang aso. Hindi po ito idineklara during check-in. Kasi kung doon pa lamang po na ideklara na ng pasahero, ay hindi na po ito agad pahihintulutan. Pero paano ito nakalusot gayong may ilang mga screening na dapat daanan? Paliwanag ni Dailisan, nabigyan po sila ng tinatawag natin na permit na mag-carry ng live animals. So, in-assume daw ng screener na sa ibang airline sasakay. Yun nga lang po, sa ngayon ay sinasailanin po namin sa investigasyon yung aming mga ground staff doon naman po sa mismong boarding gate kung paano po na-conceal or paano po nakalusot. Habang patuloy
patuloy ang investigasyon, humingi ng paumanhin si Dailisan sa pasahero at hiniling din ang pangunawa ng lahat. Ito po ay learning experience din po para sa amin sa AirAsia. Wala po kaming gustong i-offend. Wala po kaming party o interest na gustong ma-offend sa pagkakataon ito. Sadyang pagpapatupad lamang po ito ng polisiya na kabahagi po ng terms and conditions of carriage. Dagdag pa niya, pantay ang tingin nila sa lahat ng kanilang mga pasahero na itinuturing nilang mga guest. Yan ay matapos lumutang ang pangalan ni Misamis Occidental 2nd District Representative Andoo Waminal na umano'y kasama ng pasahero kaya nakalusot ang aso. Hiningi namin ang kanyang panig pero wala pa itong tugon sa ngayon. Actually, sa lahat ng mga airlines sa Pilipinas ay AirAsia ang pinakagusto ko. Dahil sa mga tagapagsalita nila ay sila lang nagbabanggit ng Passenger Bill of Rights. Ito yung mga karapatan ng pasahero na may matatanggap na compensation or pera bawat 24 oras na hindi dumarating ang maleta nyo. Ang AirAsia naman, nagdagdag na raw ng manpower para mano-manong i-load ang mga bagahe sa eroplano. Handa rin daw silang magbigay ng compensation sakaling magkaroon ng problema sa mga bagahe. We strictly observe or adhere to the Air Passenger Bill of Rights as well as our terms and conditions of carriage. For every baggage na in bulk po ito, hindi po ito per piece. So 2,400 pesos po for every 24 hours until such time na madala po yung mismo bagahe sa inyong preferred na location. Naiwan na ba ng airline yung luggage nyo? And did you know that you have the right to 2,000 pesos every day na hindi nila mabigay sa inyo yung luggage nyo? I didn't know that. Papunta kami ng Manila to Bohol. Pagdating doon, there are more than 10 of us na naiwan yung luggage. Tapos sinasabi ng mga personnel na madalas daw nangyayari yan sa Bohol. Then my staff did his research, nakapangalan sa kanyang luggage. Nakita niya na meron palang right to 2,000 pesos. So kinomplain niya, gave us 1,000. The next day, palipad na kami ng Bohol to Manila. Ng 9 p.m. dumating yung luggage 7 p.m. Wala na akong nagamit. Bumili ako ng t-shirt, bumili ako ng even my underwear, toiletries. And pagdating namin sa airport, we got another 2,000 because of my staff who made that complaint. So, ito low-key lang. Saan napunta yung mga more than 10 na hindi nag-claim ng kanilang 2,000? So, be careful for the airline company and check, investigate what's going on. And please, give people what is due them even if we don't know your rules. Kailangan automatic binibigayan sa mga tao. Hindi nang pag nagtanong ka lang, tsaka bibigay. Let's maintain our integrity and our relationship with our passengers and our clients. May tanong sa ating free legal help desk. Attorney Chel, nagplano po ako ng bakasyon. First time ko pong mag-travel sa ibang bansa. Nagpaalam na po ako sa work at okay na lahat. Pero biglang sinabi ng airline na cancel daw po ang flight. May karapatan po ba ako pag ganon? Salamat sa tanong. Bago natin sagutin yan, magpasalamat din tayo sa lahat ng mga nagsasubscribe at nagpa-follow sa atin. Please like and subscribe for more legal guidance. Patungkol sa tanong, meron. Ayon sa Air Passenger Bill of Rights, protektado ang inyong karapatan in case of flight delays or cancellations. Kung biglang makancel ang flight ninyo, less than 24 hours before the estimated time of departure o schedule na binigay, at ang dahilan ay force majeure o safety or security reasons, mga dahilang labas sa kontrol ng airline. Halimbawa, weather conditions, may karapatan kang humingi ng full refund. Kung ang cancellation ay kasalanan ng airline, ang options mo naman ay A. Full refund, B. I-endorse kayo sa ibang airline, o C. Magpa-rebook to the next available flight. Kung nasa airport na kayo nung i-cancel ang flight, dapat ka rin bigyan ng amenities, refreshments or meals, hotel accommodation, transportation, and free phone calls. Huli, kung advance gawin ng airline ang cancellation, 24 hours or more bago ang scheduled flight, anuman ang dahilan ay may karapatan kang pumili sa refund o rebooking. Ngayon, pag-usapan naman natin kung hindi cancelled ang flight pero paurong ng paurong ang schedule. Kung nasa terminal ka na ng airport pero ang scheduled flight ay na-delay at least 3 hours after estimated time of departure, pareho rin ang options mo. Full refund, magpa-endorse sa ibang airline, o rebook to the next flight. At dahil nasa airport ka na,
may karapatan ka rin sa amenities, refreshments or meals, and free phone calls, texts, or emails. Kung napakatagal ang pag-iintay at umabot na ng at least 6 hours delay at kasalanan ng airline, considered canceled na ang flight. Bukod pa sa options ng refund, endorsement o rebooking, ay may karapatan din mag-demand ng additional compensation, cash or voucher, and right to board the flight kung matuloy ito after more than 6 hours of delay kung hindi pa nag-refund o nag-rebook. Kung piliin ninyo ang refund sa anumang sitwasyon, dapat same day nila itong ibigay mula sa kanilang counter sa airport o sa main office o sa anumang branch nila. Ito ang inyong mga karapatan sa delayed o canceled flights. Pwede itong i-demand mula sa airlines, depende sa sitwasyon. Kung hindi mag-comply, pwedeng ireklamo sa Civil Aeronautics Board sa 24/7 hotline 165/66 o sa Passenger Rights Action Desk numbers na makikita dito. Depende sa airport ninyo. Recently, napakaraming balita ng mga canceled o delayed flights at kasalukuyan itong iniimbestigahan ng Senate. Sana ay magkaroon ng konkretong aksyon para mas maging reliable at maayos ang ating air transport system. Kasama sa posibleng solusyon ang pag-improve sa ating airports o pagpasa ng batas na nagbibigay ng mas comprehensive na benefits for air passengers who suffer inconvenience. Ang ibang airline, kinilala na ang karanasan ng mga pasahero at nag-commit ng benefits above what is required by the Air Passenger Bill of Rights. Sana ay totoong matuloy ang improvements na ito.